is listening. Keep praying, keep praying, keep praying. God is listening. Magandang araw po. I am Clarice M. Morales and I am a scholar of San Mayor United Methodist Church. This is my story which I have entitled My Answered Prayer. Masaya. That was my first and initial reaction when my advisor in grade 10 approached me and asked me if I want to be a scholar of a church because her friend and classmate before, Tita Ivy, was looking for a scholar. Tinatanong po ni Tita Ivy if meron po bang mare-recommend yung advisor ko nung grade 10. Ayun na po yung parang time na ito na ba yung time, Lord, na i-take ko na yung opportunity na to. Ito na po ba yung para sa akin? Pero before pandemic po, ang trabaho po ng mama ko ay nagtitinda ng hanger. At yung papa ko ay pedicab driver po. When the pandemic came, lahat po huminto. Being a scholar po, sobrang huge help siya. Hindi lang po para sa akin, para na rin po sa parents ko, lalo na po sa expenses. Yung mama at papa ko po ay fish vendors. Ayun po yung occupation nila. Senior high school po means mas maraming activities na nagre-require ng mas maraming materials. At being a scholar po, mas nakakatulong po ako na malesen yung expenses nila mama pagdating sa study ko. Mahirap po sa akin na i-balance both academic and the activities I do in church. Magandang buhay, ako po si Clarice M. Morales. Magandang buhay, ako po si Clarice. Magandang buhay, ako po si Clarice Morales. Ako po yung unang recipient ng Task Scholar o Tulong Aral ng San Mayor sa Kabataan. At ngayon po, bibigyan ko po kayo ng updates kung ano na po ang naganap sa buhay ko after a year or almost a year at kung paano ako natulungan ng San Mayor para ma-shape sa kung ano ako ngayon. I am raised with the thought na kailangan at this certain time frame, ganyan ka na. Kailangan ganito ka na pagtapos ng ganito. Dahil ganito tayo, mahirap tayo. Bawal kang magkamali, bawal kang mag-fail. Kasi wala kang unlimited chances para sumubok ng sumubok. Pinalaki ako sa ganong thought kung saan hindi ako mayaman at hindi enough yung resources, yung pera at kakayanan para suportahan ako at umulit sa isang phase ng buhay, especially sa pag-aaral. Pinalaki ako na dapat ang iniisip ko, I have to give it all at one try. Bawal maging beginner. Yun yung expected. Kasi nga, mahirap ka. Lumaki po ako na dala-dala yung pressure na yon sa balikat ko. Iniisip na dapat pala matutunan ko agad ang isang bagay na saglitan lang.
kahit na hindi ako tinuturuan, dapat alam ko na yon. Kasi sila mama, busy sila para mag-provide ng pangkain ko, ng pangpapaaral sa akin. At yung mismong pag-aaral ko, dapat ako na yon. Tinuruan lang nila ako magbasa at magsulat. Tapos after nun, ako na yon. Walang anything na help sa mga assignment ko or anything sa project ko. Tinuruan lang ako magbasa, magsulat. Kaya bit-bit ko yung pressure na yon hanggang lumaki ako na bawal ako magkamali o bawal ako mag-fail. Kaya naman, siguro na-apply ko na rin yon sa bawat bagay na ginagawa ko ngayon. Kaya naniniwala ako na totoo yung sinasabi nilang mahirap ang maging mahirap. Kasi totoo yun at patunay ako dun. Na kahit ang dami nagsasabi na na kahirapan lang yan. Maraming chance, maraming scholarship. Pwede ka mag-apply sa ganito, pwede ka mag-apply sa ganyan. Pero pag chinek mo yung realidad ng buhay, kahit sabihin mo na maraming offer, maraming pwedeng i-offer sa'yo. No matter how hard you dream, noong high school po ako, natutuhan ko na magtinda ng Graham Balls. Since favorite ko naman yung mga matatamis, nagtitinda ako ng Graham Balls. Kinukuha ko yung mga lumang lagayan ng mga ice cream, tapos doon ko nilalagay. Nagbibilog ako ng Graham Balls hanggang 12 a.m. Ibebenta ko kinabukasan sa mga kaklase ko, tapos pag hindi naubos, may promo ko. Tapos, all that hard work para lang tumubo ng 50 pesos. Natutuhan ko rin po na nung high school ako na mag-buy and sell. Bibili po ako ng cellphone sa murang halaga, tapos ititinda ko ng mas malaking halaga para kumita ako. And this year, natutuhan ko po, pumasok po ako sa industry ng pagsa-sideline. Ngayon po, sumasideline ako bilang isang makeup artist, 17 years old makeup artist, sa mga kakilala ko dahil hindi pa po ako masyadong tumatanggap ng iba kasi baka hindi ko pa kaya eh. Yun yung mga ginawa ko mula high school hanggang ngayon. At hopefully, mag-evolve yung ginagawa ko ngayon at makatulong ako kanila mama. Ginagawa ko yun along with the scholar na binigay sa akin ng church para kahit papaano makatulong ako kay mama na kahit yung mga additional na gastos sa school, hindi ko na dapat iasa sa kanya. Kasi naiintindihan ko, I understand na hindi lang ako yung pinoprovide ng mga magulang ko. I understand na dapat sa mga bagay na kaya ko namang gawa ng paraan, dapat ako na lang yon. Mahirap magkaroon ng mga emotionally unavailable na mga magulang. Wala kang masasabihan kapag nahihirapan ka. Pero gayon pa man, naiintindihan ko rin yun dahil nga busy sila mama para mag-provide sa physical needs ko, para sa school ko, para may makain ako. Naiintindihan ko na my parents have already many things going on their plate. Kaya sana, ang binibuild ko sa sarili ko, yung mga bagay na kaya ko naman gawin, ako na lang. Kung Clarice na nagsasalita ngayon sa harap nyo, ito pong Clarice na nasa tapat ng camera. It took time, maraming oras para ma-shape kung ano ako ngayon.
maraming experiences at maraming lessons na natutuhan bago ako mapunta dito kung nasaan ako ngayon. Maraming encouragement na dumaan muna sa akin bago ako natuto na ngumiti sa camera, kumanta, sumayaw, at magsalita ng diretso. And sana nag-improve yung pagsasalita ko today. So, hindi ako mapupunta kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin. Una, ang family ko. Kahit na hindi perfect ang family na meron ako, I am beyond grateful for them. Kahit na ang daming misunderstanding sa bahay, naintindihan ko na lahat din naman kami nahihirapan, may sari-sariling battles behind the curtain. Si mama po, sobrang selfless niya na tao. Siya ang pinakakilala kong selfless na tao. Wala siyang binili na kahit ano para sa sarili niya. Kahit yung mumurahing lipstick sa bangketa, hindi niya yun bibilin. Sasabihin niya, pangbaon ko na lang. Ayan ng Coke. Pag tinatanong ko si mama kung gusto niya ng bagong damit, sasabihin niya, hindi ko naman kailangan yan, marami akong damit. Kahit na most of those clothes galing pa sa relief goods nung nasunugan kami ng bata. Ako. Sinabi ko po na hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin. My family, my friends, especially my second family, San Mayor, at ang ating Panginoon. Ang pagiging scholar ng San Mayor, hindi ako tinulungan ng isang aspeto lang ng buhay ko. Tinulungan ako ng San Mayor sa iba't ibang part ng buhay ko. First, ito na rin po yung updates kung ano ng first physical aspect. Last year, nag-join po ako sa dance classes ni Kuya Anthony. Tinulungan niya ako para sumakit yung katawan ko, pero at the same time, mag-serve sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsayaw. Last year din, natutuhan ko ang iba't ibang pattern sa tambourine. Sumali na rin po ako sa tambourine classes. Kasama yung ibang youth. Na-try ko na rin po ang kumanta sa praise and worship. Kumakanta rin po ako sa choir. Elected po ako as secretary ng both organization, ng PAW and worship team po, tsaka ng choir. Activity na ginoin ko ay ang maging regular Sunday school teacher. I think 1 year na po ako nagtuturo sa mga bata. Masaya, nakaka-satisfy ng feeling yung makatapos ka ng one Sunday na nagturo ka, na nakapag-prepare ka talaga ng lessons, nakapagpakanta ka ng bata. Hindi yung minadali lang, kasi you're doing it for the Lord. Actually, I'm on my 2nd year na po bilang BCS teacher. Ang dami ko nang nagawa in a short year kasi talagang nararamdaman ko yung happiness sa paggawa ng mga bagay na to. Starter na rin po ako sa pag-record ng announcement and volunteer po ako sa libreng agahan. And siyempre, ang first na ginagawa ko sa church, ang first ministry ko sa church, ang pag-e-edit ng ang salita. At saka pagre-record.
Kakagraduate ko lang po ng senior high school last May 30. At ang masasabi ko po sa experience ko sa senior high, para akong ginawang punching bag. Nung grade 11, nahirapan ako maghanap ng support system. Bale, second sem na ako nagkaroon ng group of friends. So, talaga nahirapan ako. Masaya naman po ako sa grade 12. Pero, there are things na nahirapan ako sa grade 12 dahil sa research namin. Kasi, bukod sa experimental yung research namin. First time ko lang din po magkaroon ng research na subject. Unlike yung mga classmates ko na may ganong subject na simula grade 7. Since yung transition ko po, sobrang nahirapan ako mag-adjust from Caloocan High to Caloocan Science. And may mga subjects po na hindi tinitake sa regular curriculum. Kaya sobrang parang I need to double my effort para makasabay sa mga kaklase ko. Tapos, ngayong grade 12 din po, since incoming first year college, kailangan mag-take ng mga entrance exam. Nahirapan ako kasi sa Cal-Sci masyadong competitive yung environment. Kailangan nakakasabay ka. Sa entrance exam, kahit na hindi naman sila very vocal sa pagbibigay ng pressure, this time, sobrang vocal sila dahil hindi talaga nila kaya na magpaaral sa private na university. Imagine, sa buong week, 5 days yung pasok namin, tapos sa 4 na araw, gumigising ako ng 5 a.m., uuwi ako 6 p.m. na. So, ayun yung rotation ko, araw-araw, maghapon na pasok. Tapos, pagdating mo, need mo pa mag-review sa 3 quiz. I believe sa buong senior high ko, nakapag-print ako ng 3 rim. Pag pinagsama-sama po lahat ng reviewer ko, 3 rim ng bond paper ang buong reviewer ko. Dahil ganun po ka-tedious magpa-quiz yung mga teachers sa amin. Pero mababait naman po sila and they are very magaling. College entrance exam. Lumabas po yung result ng UP. Ang dream school ko mula grade 9. Noong April 19, 2024 at 12:01 a.m. Kasi bigla na lang sila nag-release. Walang pasabi. Tapos kinaumagahan pa nun, defense po namin. So nung April 19, 2024, sabi ng kapatid ko, isend ko daw sa kanya yung credentials ko. Siya na lang daw mag-o-open. Sabi ko, ayoko talaga. Tapos, hindi ako mapakali, hindi ako makapag-practice ng script ko para sa defense. Dahil, nangangati yung kamay ko na buksan yung result. Eh di ang end, that time, hindi na ako natulog. Mula 1 a.m., tinuloy ko na hanggang defense namin. Hindi ako natulog. Tapos pag-uwi ko, after namin mag-defense, natulog na ako. Tapos 3 days, nasa higaan lang ako. Tapos parang isang beses lang ako kumain isang araw, tapos umiiyak ako. 3 days yon straight. Nakahiga lang ako. Tapos pray lang ako ng pray. Sabi ko, inulit-ulit ko sa isip ko yung lagi nilang sinasabi na rejection is redirection daw. So, inulit-ulit ko lang yun hanggang para maging okay ako. Kasi hindi pwedeng hanggang dun lang. Hindi pwedeng ganun na lang ako. And nahirapan talaga ako na tanggapin yung result na yun dahil pangarap ko nga yung school. So, dumaan po yung April, May, nag-recognition na po for 4th quarter. Hindi ko po in-expect na yung dati kong pangarap na maging principal sister, makukuha ko. Akala ko buong
stay ko ng senior high school doon, hindi ko makukuha yung pangarap ko na yun. Pero, grabe talaga si Lord niya na ilang beses akong nag-pray about doon. Ilang beses niya ako nakitang umiyak tungkol doon. Ilang beses niya akong nakita na hindi natutulog para lang doon. Parang that time kasi parang since kakatapos lang ng first rejection ko sa dream school ko. So parang nawala yung apoy sa akin. Pero that time, na-ignite uli. Ilang beses ko question yung capability ko dahil sa mga rejection na to. Pero at the same time, sabi ko, baka nire-ready lang ako ni Lord. Kasi baka kung dahil lang sa rejection na to, sobrang mabilis kang matumba. Parang, paano na lang kung ang ibibigay ko sa yung opportunity is much bigger. Nilagay ko yung sitwasyon ko sa ganung bagay or sa ganung pag-iisip na baka nire-ready lang ako o pine-prepare ako ni Lord for greater things. Ilang beses kong question yung kaya kong gawin, yung kakayahan ko. Kasi achiever ako mula kinder. Tapos, inisip ko, dalawa na yung rejection ko. So parang pinanghinaan ako ng loob. Ilang beses kong question yung kaya kong gawin, yung kakayahan ko. Kasi, tapos sabi ko, marami pang chance, marami pang opportunity. Tapos lumabas yung result ng De La Salle. Buksan ko na yung results ng La Salle. Tapos nanginginig ako. Sabi ko, Lord, talagang ilang beses kong tinawag si Lord every time na nasa ganun akong sitwasyon. Kasi sobrang comforting sa feelings na kahit na mag-feel ka as someone na pinalaki na may thought na bawal mag-fail. Pag nag-fail ka, meron ka pa ring Lord, meron ka pa ring Panginoon. So parang tatanggapin niya kahit mag-fail ka, kahit na ma-reject ka. So ilang beses ko siyang tinawag every time na mag-open ako ng result. Bakit hindi kayo masaya? Kasi kitang-kita sa mukha ni Mama. Sabi ko, ba't parang hindi ka masaya, Ma? Sabi niya, wala akong pera pang tuition. Sabi, hindi kaya ng pera natin. Baka talaga nagwi-worry lang sila. Pero sabi ko, hindi naman siguro masama na ipakita mo man lang na masaya ka. Kasi after 2 rejection, merong tumanggap sa akin. Next ay ang PUP. Natulog muna ako ng gabi, tapos hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero habang natutulog ako, kinakausap ko talaga si Lord. Or baka nananaginip talaga ako. Kinakausap ko siya, sabi ko, please, please, please. And, lumabas po yung result ng PUP and nakapasa po ako. Sinabi ko po agad kay Mama. So parang nabigyan po sila ng peace of mind na ay, sa wakas, may napasa na siyang public university. Hindi na namin need isipin kung magpa-private ba siya. Kasi wala nga kaming pang-tustos para dun. Like, hindi talaga kaya. Next na university, last na university. PNU. Sobrang ang dami ko napagdaanan sa buong pag-a-apply ko sa mga university. Tapos mag-isa lang ako lagi. Nainggit ako sa mga nag-a-apply. Tapos after ng exam, mga nakaabang sa gate yung mga magulang nila, parang nung elementary. Na sabi ko, Lord, grabe ka. Kaya pala pinaranas mo muna sa akin yun para maging ganito ako kasaya ngayon. Sobrang thankful ako sa mga taong nasa tabi ko, rejection man or acceptance. Yung family ko, friends ko, syempre si Tita J na lagi siyang second na person na nakakaalam ng results ko eh.
Like, sasabihin ko muna kay mama, Mama, nakapasa ako, tapos next si Tita J. Tita, nakapasa ako, tapos next si Tita Tess. Sabi ko, Tita, nakapasa ako. Thank you po sa pagsama sa akin sa journey ko sa pag-a-apply sa college at sa buong senior high school ko. Natulungan niyo po ako physically, emotionally, talagang sobrang comforting ng mga sinasabi nila sa akin. Kasi it's really important na meron kang masasandalan, lalo na sa mga pagkakataon na tingin mo, mag-isa ka lang, tapos pinanghihinaan ka ng loob. Sobrang saya na meron ako na pagsasabihan ng nararamdaman ko. Ayun po yung mga challenges na na-encounter ko sa grade 12 at sa pag-a-apply ng mga entrance exams. Ayun din po ang mga activities, mga events na sinalihan ko sa St. Mayer habang nag-i-stay ako from 2022 hanggang 2024 at ongoing and forever and ever. Ayun po yung mga challenges na ang pinaka-memorable po sa akin na sinalihan ko dito sa church ay ang Christmas Institute. So, sa mga bago po nating scholars, hopefully, makasama po kayo sa Christmas Institute this coming December. And memorable sa akin yung every night, yung big night na tinatawag sa CI. Kasi feeling ko, doon ako pinaka-vulnerable. Doon ko na-express kung ano talaga yung feelings ko, tas kung ano talaga yung burdens ko all throughout that year. Parang na-express ko kay Lord. Parang nasabi ko kay Lord na, Lord, ito po yung mga bagay na kinakaharap ko, yung mga nagpabigat sa akin ngayon. Memorable sa akin yun yung pinaka-memorable. Also dahil na rin sa youth, kila Charm, Carla, Athena, Joanna, Kishley, and Carla and Chloe. So, syempre, one of the reasons bakit sila memorable, dahil sa kanila kasi sobrang funny ng experience. Syempre, sobrang life-changing din. Nung pumasok po yung mga scholars dito sa church, syempre expected ko na po yun dahil sa akin nga po nanghihingi ng recruit. Parang tinatanong po ako ni Tita Tess if may ma-recruit po ba ako. So, nung dumating sila dito, sabi ko, expected na siya. Pero, nakaramdam ako ng parang fulfillment. Parang, as first task scholar, parang ang iniisip ko nun, may naging magandang effect ako as first scholar. Since first nga, dapat maganda yung maging experience nila sa'yo. Dapat pwede kang maging reference. Dapat ma-inspire sila sa'yo. So parang, nung nakita ko na daming scholars, so sabi ko, siguro may magandang effect na may naging magandang effect yung pagiging scholar ko dito. And sabi ko, buti naman may makakasama na rin ako kasi nahirapan po talaga ako mag-adjust since mag-isa lang ako nung pumasok ako dito. Unlike them na ang dami po nilang kasama. So sabi ko, sa wakas may makakausap na rin ako na same na katulad kong scholar. So parang nabigyan ako ng comfort na dumating sila. Bukod po sa financial assistance na natatanggap ko, natulungan po ako ng church sa napakaraming paraan. For example na lang po sa mga activities po na in-implement po ng church last summer, yung VCS PAW workshop. During summer po, na pinayagan po ako ni Ate Daya na magturo,
communicate sa bata. And para sa akin po, napakalaking experience po nun. Para sa akin na magka-college na, parang dagdag experience na po yun sa akin kung paano ako makikipag-socialize sa iba't ibang age. Parang mas naging expose ako sa environment, sa community dahil sa church na to. Nung nagpa-workshop po nung summer, lagi pong pinapasok sa isip namin, sa amin pong mga estudyante, ni Kuya Franz, ni Tita Blessy, na hindi mo kailangan maging magaling agad. Basta willing ka maging beginner. Parang bilang lang sa kamay ko yung absent ko. And tinatanong ko din sa sarili ko, na-imagine mo ba yung sarili mo na hindi pumupunta dito, na hindi sila nakikita every Sunday. So, ang sagot ko doon ay hindi, dahil part na po kayo ng buhay ko. And kumbaga sa life ko, ang church is malaking chunk na ng buhay ko. Kahit na parang 2 years pa lang ako dito, magto 2 years, malaki na po yung part na plinay nyo and kinontribute sa buhay ko bilang bata, bilang estudyante, at bilang individual. Araw-araw nyo po ako makikita. Every Sunday, hindi naman araw-araw, pero every Sunday, every kailangan ako. At nasa multimedia pa rin ako. Kawawa naman si Tita J. Alam ko, napapagod na siya. Kaya, I got her back. So, friends, you've heard them. Yung scholars po ng St. Mayor. We want to continue our program. Yung tinutulong namin, yung ministry, is a ministry as far as St. Mayor is concerned, to give scholarship to young and deserving students. No? Nakita niyo po ang ating mga scholars, they're not members of the church, and that is one way of the church going out of its borders or its walls para lang maka-reach out sa ibang mga kabataan. And this, it cannot be possible without your support. Kailangan po namin ng mga suporta ninyo. Any support that you can possibly extend to us. At sabihin nyo lang na it's going to be for the scholars of St. Mayor. Siguro maaaring sila, we can extend them, or we can get even new scholars. Tuloy-tuloy po ito. Kaya po natin ituloy ito kung nandyan po kayo at patuloy kayong susuporta dito po sa TAS, Tulong Aral ng St. Mayor sa Kabataan. Any appeal sa ating mga scholars? Baka you'd like to also give an appeal? Una-una po, nagpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa continuous na support sa aming mga scholar. Alam ko po na hindi enough yung word na thank you, na grateful ako, na maraming salamat. Feeling ko hindi siya enough para ma-express yung gratitude na nararamdaman ko deep in my heart. So, pero kahit na ganun, hindi ko through words, siguro sasabihin ko po na maraming forever. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa amin. At kung papala rin po, bahala na po si Lord. Alam ko po kung para po sa amin, yung isang oportunidad, gagawa ang Panginoon para kumatok sa inyong mga puso. Alam niyo yung sa mismong specific moment na yon, hindi agad magsisink in yun sa'yo. Lalo na sa akin, sobrang hard ko when it comes to my prayer. Saying my prayer, pouring my heart out sa Panginoon. At syempre, sa moment na yon, kung saan mabibigyan ka na ng opportunity to have the prayer na matagal mo nang pinagdadasal, ay isang bagay na matagal mag-sink in para sa akin. And sobrang haba ng conversation ko with my grade 10 advisor dahil
yung opportunity na yon is sobrang tagal kong hinintay. At dahil doon, pinag-isipan ko siya ng mabuti. Dahil sinabi ko noon sa meeting, aware ako na being a scholar is both an opportunity and responsibility. Mm-hmm. Hindi basta you take. Yeah. Hindi ka lang basta kukuha, hindi basta tatanggap ka lang. You have to provide something. Kailangan makapag-contribute ka rin. And that time, that specific moment, for sure, dapat i-assess ko rin yung sarili ko. Is there something I can provide for this church kung sakaling tanggapin man nila ako? And siguro yung reaction ko that time ay hindi one-time reaction lang kasi nung unang chinat ako ng teacher ko, hindi pa siya nag-sink in. So, habang nagpa-follow up po si Tita Ivy sa akin, siguro tsaka lang siya pumapasok sa isip ko na yung prayer na matagal ko nang pinapanalangin sa Panginoon, konti na lang, ayun na, masusungkit ko na siya. Tumaan yung mga araw. Pumunta ka sa church, naligaw pa ako. Sobrang kabado po ako kasi hindi ko po alam kung nararamdaman niyo po yun. Pero pag andyan na papalapit na, parang lalong nag-intensify yung feeling. Nung naging scholar po ako, it was not directly na sinabi na, you are qualified. Yung unang term po sa akin is potential. Okay. And nagkaroon lang po yata ng meeting that time. Then, the allowance was given. Pinakilala po ako nung advisor ko kay Tita Ivy. Parang, ang pakilala sa akin sa religion is born again. And recently ko lang nalaman kay Ate Dayan yung pagkakaiba ng religion, born again, and the Methodist. So, nung sinabi ko yun kay Mama, parang they already have the idea what it is like to be a born again. Kasi marami po silang taong nakakasalamuha as they are fish vendors. Marami silang nakakasalamuha. And parang meron na po silang idea sa religion. And nung first po napunta ko dito, tinanong po nila ako, kumusta naman daw. Sabi ko, katulad nila na galing sa Catholic, surprise. Kasi nagugulat ako kung paano mag-interact yung tao dito. Unlike sa Catholic na parang barely lang yung mga magkakakilalang tao. Dito kasi makikita mo closeness ng tao sa isa't isa, kung paano sila nag-interact, kung paano nila treat sila. So, parang sabi ko kay Mama, tsaka kay Papa, madaldal ako sa bahay. Kaya, nung una kong punta doon, nung una pong punta ko dito, nagkwento ko anong itsura ng church, anong ginagawa nila. Kasi nung una ko punta dito, may praise and worship. After ng church, tatanong si Papa sa akin, kamusta naman? Anong meron? Ano nangyayari? So itong pag-stay ko sa church, hindi lang nila ako binusog ng tulong financially. Minahal ako dito. And unang-una pa lang, hindi nila pinaramdam sa akin in any way na hindi ako belong. Unang-una pa lang, since ano lang po ako, mag-isa lang po ako, unlike them na ang dami po nila. So, parang tapos ang pakilala po sa akin nun is the first task scholar. So, syempre, parang nandun po yung pressure sa akin. So, tapos from the community and hindi po galing talaga sa simbahan. So, parang nanibago ako. Pero,
siguro nasa nature na po talaga ng members ng church na to welcome everyone. To be inclusive. Wala silang standard. Basta may isa lang silang goal, and that is to deepen your relationship with God. So, every time po na maglalakad ako sa 7th Avenue, lagi kong tinatanong yung sarili ko na ilang beses na kaya akong dumaan dito. Kasi hindi naman po ako nalalagi dito. Pero nung naging scholar po ako dito, sobrang dalas ko. Sabi ko kay mama, tinatanong kasi lagi nung kuya ko before pa yon, kasi ngayon I am really clear about the church na kung about the conversion or something. Sinabi ko, I made it clear sa kanila na gusto ko yung nasa puso ko. That wraps up the 4 episodes of Commune Season 2, ang kwento ng buhay ng bawat task scholar ng San Mayer. Sana po na-inspire kayo sa kwento ng bawat isa. Sana po nagkaroon kayo ng kagalakan sa inyong mga puso sa pakikinig ng kwento ng buhay ng bawat isang scholar ng San Mayer, at sana po nahaplos po namin ang puso ninyo. Maraming salamat po sa patuloy na pag-abot ng suporta, sa nag-uumapaw na suporta sa amin, at sa mga gusto pa pong tumulong upang mapagpatuloy po itong programa ng San Mayer. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa scholarship committee na pinangungunahan ni Tita Tess Fortunato. At marami pa pong matulungan ang San Mayer ng mga estudyanteng nangangailangan, hindi lamang sa pinansyal na pangangailangan, kundi pati na rin sa espiritual. Muli, nagpapasalamat po kami, lubos po kami nagpapasalamat sa patuloy na suporta ninyo. Thank you for watching. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng ibang episodes ng Commune Season 2, kwento ng buhay ng task scholar ng St. Mayer, panoorin nyo na po. And just like what we keep saying here on St. Mayer, keep on praying. God is listening. Keep praying, God is listening. Keep praying, God is listening. Keep praying, God is listening.